Pinag-iisipang ilipat sa Valenzuela City at sa Santa Rosa, Laguna ang mga bus terminal sa kahabaan ng EDSA. Yan ay sa pag-asang mababawasan nito ang pagsisikip ng traffic sa paligid ng mga terminal. Kaugnay niyan, may unang balita si Bon Aquino live. Bon? Susan, para nga maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko ay inirekomenda na ng MMDA ang pagpapasara sa mga bus terminal sa kahabaan ng EDSA. Ito ay sa pakikipagtulungan ng LTFRB. At para maipatupad dito, inaprubahan na ng Metro Manila Council ang resolusyon para ipagbawal ang pag-i-issue ng business permit sa lahat ng public utility bus terminals, operators at iba pang public utility vehicles sa EDSA. Plano naman ng MMDA na i-relocate ang mga ipasasarang terminal dito sa terminal sa Valenzuela City at Santa Rosa, Laguna. Ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia, magsasagawa sila na dry run sa Abril pagkatapos ng Holy Week. Ito ay para ihanda ang mga operators at commuters sa closure ng mga terminal. Target naman ng MMDA na ipasara ang lahat ng bus terminal sa EDSA sa Hunyo. At Susan, para sa karagdagang impormasyon nga ay makakausap natin ang MMDA spokesperson na si Assistant Secretary Celine Pialago. Magandang umaga po, ma'am. Yes, ma'am. Good morning po. Sa lahat din po, magandang umaga. Okay. Ma'am, nakonsulta po ba ang mga commuters kaugnay po dito sa resolusyon? Ma'am, wala hong formal consultation pero nagkaroon ho tayo ng consultation sa ilang mga stakeholders ho natin. Kasama rin naman ho yung ilang mga representative ng mga commuter group. Pero ma'am, kung mapapansin nyo ho, pang ilang beses na ho ito, no, na attempt natin na alisin ang mga bus terminals sa EDSA. So ngayon ho, sana ho matapos ho ang Holy Week, magkakaroon ho tayo ng dry run, that's April. Then June ho, inaasahan natin na wala na ho mga bus terminals sa kahabaan ng EDSA. Actually, wala nang mga provincial terminals sa loob ng Metro Manila. So, kailan po ito sisimulan? Ma'am, ang target po namin would be June. Alam mo ma'am, kasi sa tuwing may mga maaaprubahan ho sa council, para lang ho maintindihan ng ating mga listeners and viewers, dumadaan ho ito ng una consultation, then ipepresent ho sa MMC, then naaprubahan ho yung resolution, then kailangan hong pirmahan ng ating mga Metro Manila mayors, kailangan hong i-published in 2 major newspapers, kailangan hong dumaan ng UP Law Center for Registration, public information dissemination, saka ho yung actual implementation. Okay. So mula po rito sa terminal, ma'am, ano po ba yung pwedeng sakyan ng mga commuters? Well, ma'am, ang target ho natin, lahat ho na manggagaling ng North, ito na ho yung magsisilbi nilang terminal going to Metro Manila. Lahat ho na manggagaling ng South, Bicol, Mindanao, dito ho sa may Santa Rosa, Laguna. Yung Southeast ho, dito sa may PTEX. Dapat ho, lahat ng mga city buses din, nakakamada yan. Dito rin ho nag-aantay para ho dalhin sila sa Metro Manila. So, yung prangkisa ho ng mga provincial buses, liliit. Yung prangkisa ho ng mga city buses sa haba. So, in coordination ho yan with the LTFRB. So hopefully, ma'am, hindi naman po ito matutulad sa PTEX. Ma'am, sisiguraduhin ho natin na bago ho ang actual implementation, kasado ho lahat, maging mga jeeps, UB Express, available ho para sa ating mga commuters. Ganon din ho dito sa may Araneta Center Bus Station, wala na ho mga provincial buses dyan. Pero may iwan ho dyan yung mga city buses, jeeps, at saka ho yung mga UV Express. Okay, so dito po sa pagpapasara ng mga terminal along EDSA, wala pong exemption? Ma'am, wala ho. Sa ngayon ho, wala po hong abiso kung may exemption, pero ang target ho talaga namin, 0 provincial terminals ho sa kahabaan ng EDSA. Okay, maraming salamat po. Assistant Secretary Celine Pialago, ang MMDA spokesperson. At yan muna ang latest mula rito. Balik sa'yo, Con. Susan. Maraming salamat, Bon Aquino.